Sa mga nababanggit na mga sangkot doon sa flood control, sir, gaya ng mga senador, sir, magbigay ka ng isang pangalan na gusto mong unang makulong. Ay, hindi, joke lang. Parang hindi right yun. Parang yun nata ang pinakamabigat. Pwede bang pass tayo sa tanong ngayon? Ito yung dalawa, sir. Ito. Galing to, sir, sa viewers natin ito. Kamusta po kayo bilang DPWH Secretary at kamusta po ang DPWH sa panunungkulan ninyo, sir? Ako hindi na ako magkukunwari. Sir. Mabigat ang trabaho. Mabigat at hindi ko matatanggi na mahirap. Kaya ko yung DOTR mahirap na eh. Nung last na nandito tayo. Yes, sir. Yun ang pinag-uusapan natin. Pero siguro dahil na rin sa sa mabigat na kinaharap ng ahensya ngayon. Ito sabi nga ng Pangulo natin nung una niyang pinasabog to nung nagso na siya nung July na talagang napakabigat nitong mga na-discover na mismo na mga katiwalian dito sa ahensyang to na alam naman nating lahat na dekada na to. Hindi naman to Ngayon lang. o hindi naman itong mga nakaraan lang pero dekada na tong nangyayari. Kaya tingin ko nga sabi nga ng Pangulo, once and for all, kailangan tudukan na natin to. At ayusin na natin once and for all. Yes, so sir. hindi lang yung yung pananagutin natin yung dapat managot, hindi lang yung ibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. Pero dapat talaga gumawa na tayo ng mga konkretong mga reforma o pagbabago na talagang para sabi nga ng Pangulo natin, wag na tong maulit-ulit. No, kasi paulit-ulit na lang eh. Yes, sir. Paulit-ulit na nga to, yun ang masakit dito. Pareho ka ba ni Pangulong Bongbong Marcos na nagulat sa magnitude nung tumatakbo ng mga investigasyon? Oo, nakakagulat talaga. Sabi nga ng Pangulo natin, every time makita ko siya, talagang sinasabi niya na parang hanggang ngayon, parang hindi niya maisip na ganun ka Correct. grabe yung laki at yung lalim, yung lawak nitong nakita niya eh. Nakita na natin lahat ngayon. So, kailangan talaga and kanina magkasama lang kami. So, syempre, kinukumusta niya kung kumusta yung investigasyon natin, kumusta yung pananagot natin. Nagaganyan para siya. Oo, very concerned. Hands-on ng Pangulo Oo. natin. Very, very concerned siya. Every time magkita kami. Pero ngayon, importante din is paano tayo mag-move on. Yes, Paano natin sisiguraduhin na after nating mapanagot yung mga dapat managot, mapakulong natin yung mga dapat makulong, paano natin mabawi yung mga bilyong-bilyong pera na ninakaw sa mga kababayan natin, ano na yung kailangan nating gawin para masigurado na hindi na ito mauulit. Kaya maalala nyo, bago siya umalis nung Sabado, bago siya pumuntang Kuala Lumpur, di ba nagbigay siya ng direktiba sa amin, sa Opo. DPWH. Tapos kinausap pa kayo? Oo, After. nag-usap pa kami na dapat ibaba na natin yung presyo Yes. ng materials. Kasi isa yan sa mga pinanggagalingan ng pagnanakaw eh. Di ba? Kasi pagka yung presyo ng mga simento, bakal, Parang times 2 daw yata eh. asfalto, o kung ano-ano man, pag yan ay mataas dun sa presyo sa merkado, automatic, yan ang pinanggagalingan ng mga ninanakaw eh. Correct. So sabi niya, tama na yan. At unprecedented to mga kasama, unprecedented to. Wala pang gumagawa ng ganito kalawak na reforma sa DPWH before itong ginagawa ni Presidente ngayon. Nung time ni Secretary Babe Singson, binaba niya yan 10%. Pero sabi niya, kung ito ang presyo ng project, kunyari 100 million, ibababa ko yan 10%. 90 million na yan, imbes na 100 million, 90 million na yan. So nakasave agad ng 10%? Nakasave ka agad ng 10%. Pero itong inutos ni Pangulo na presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, kailangan yan ibaba by as much as 50%. Meron namang mga iba na hindi namang 50%. Pero meron na kaming nakitang... Pero nakita nyo talaga yan? Nakita ko meron talagang 50%. Pwede talaga. May makukuha talaga, sir. Meron talaga. So tingin ko, pag ginawa natin to, game changer. No? Kasi bababa lahat yan eh. Hindi kaya aaray yung mga kontraktor niya, sir? May magbid pa kaya? Hindi, kung wala na silang lalagyan, hindi na sila maglalagay. Alam mo, Hindi na sila aray, di tama. ba? Kasi ang pinanggagalingan naman
ng corruption, yung isa na yan, yung overprice. Overprice. No, pero marami pang iba eh. Kasi syempre, yung gagawing substandard. Substandard. Yung gagawing, yung worst, yung gagawing ghost. Or unfinished. Hindi tatapusin. O hindi tatapusin. No, kaya, sasabihin, magbabaon ng 12 metros, ang ibabaon lang. Ay, grabe yun. Sir, totoo yun? Yung 12 meters, tapos 7 lang, no? Sinukat namin. Oo. Di ba? Yung sa, ano yun? Sa Pampanga. Yung sa Mindoro? Yung Sunwest, tsaka yung Vizcaya, yung St. Timothy. Matatalino sila, no? Matatalino kasi hindi mo Kasi naman hindi mo na ipapahukay, hindi mo naman Pero by the way, nakahanap kami ng teknolohiya ngayon, yung bago nating Undersecretary, OIC Undersecretary, na batang-bata na magaling, si Undersecretary Lara Esquivel. Meron palang technology ngayon na yung ibabaon mo, magagaman niya. Nadidetect niya. Nadidetect niya kung gaano kagaling yung bakal. Ayos pa. Hindi mo na kailangan bunutin. So yun unprecedented yung ganitong klaseng reforma. At umpisa pa lang yan. Marami pang mga reformang gustong gawin ang ating Pangulo para nga hindi na maulit ito. Pero pa nga sir, napanood namin video mo eh. Yung napamura ka talaga yung yung PVC. Sa Davao ata yan. Yung PVC na binaon na para kalahat. Binaon nga, Para sa ruler lang. Oo, wala pa nga eh. Oo. Ganun ang baon? Yung parang lang. Yung Parang props lang. Mema lang. Oo nga, tama. Yung props pipe. Props lang talaga. Saan ba yun sir? Sa Mindoro rin ba yun? Sa La Union yun. Sa La Union? Yun yung final naming kaso sa kasama ang ICI last week. No, yun So yung final first namin na pinalo sa ICI, right? Ngayon, second set ngayon. Hindi, pangatlo na dinaga ng ICI yun. Yung una, yung sa mga district engineers yung sa Mindoro. Yung sa Mindoro yun, yung kasama si former Congressman Zaldico at yung Sunwest at mga Diskaya. Yung pangalawa, ito, yung magkasama kami nung Huwebes na final namin, yung kaso sa La Union, tsaka yung kaso sa Davao Occidental. No, na nakita din natin na Ghost Project, no, binid to 2021 pa, no. Ghost Project 'yon. Tapos meron din kaming mga ifa-file sa mga susunod na araw. Ano naman, no, iba namang kaso na naman 'yon. Ano bang usapan niyo sa ICI kapag meron ng kumpletong ebidensya, file ng file? Opo. Every time na meron kumpletong kasi ebidensya. sabi nga ni Pangulo, di ba, ayun ko kung narinig niyo siya nung I think kagabi. Kagabi. Sabi niya, naiintindihan naman niya na nagmamadali yung mga kababayan. Lahat naman tayo nagmamadali. Lahat naman tayo gusto na natin may makulong immediately. Correct. Pero ang sabi niya, kailangan masigurado nating malakas makulong. At ang way para masigurado nating makulong is dapat matibay yung ebidensya. Yes, sir. Ang dami ng mga di ba? Ang dami ng nakita natin na nakakasuhan nga, pero nakakalaya din. After ilang years, nakakalaya. Si Senator JV, nanonood sa atin, sir. JV Ejercito. Sen JV, kaibigan ko Shout pong out to matalik si Sen JV, kasama ko pong bisikleta yan. Mahilig po mag-bike yan. Sir, pangalawang question ko, sir. Paano kayo nakumbinsi ni PBBM na hawakan yung DPWH? Anong ginawa niyang pangumbinsi sa inyo? At anong nagbigay sa inyo? Baka si Secretary yung type na loves challenges eh. Saka Secretary, natanda mo yung unang interview natin? Sinabi ko na ikaw ang go-to guy ng mga presidente. Mukhang ganun talaga eh. Mukhang tama ako eh. Hindi naman. Pero alam mo, ang totoo dyan. Tatama lang si Sek eh. Hindi na ako magbibigay ng detalye lang. Pero alam mo, nung mga panahon na yon, no, na talaga naman naghahanap si Pangulo, no, na posibleng mag-take over sa DPWH. Ako, tagatawag lang ako ng mga potential na posible. Hindi ko na sabihin kung sino. Sino pero ako yung napag-uutusan. Kasi syempre, DOTR ako eh. Yung DOTR at DPWH, ano naman talaga? Magkapatid yan eh. So, napag-utusan din ako na tumawag sa ilang mga tao. Ang problema, dahil sa iba't ibang rason, hindi natuloy. Ayaw. Mga ilan yung sir yung tinawagan mo na nag-decline? Hindi ko na nasabihin. Mukhang marami. Basta may mga tinawag, may mga isa ako doon sa mga napag-utusan din na tumawag. No? Pero, umabot na sa point na kailangan na talaga. So, buti naman na tinanong mo, Secretary. Dahil, medyo hirap ako nun. Importante sa taong bayan. Pinag-isipan mo. Mabigat eh. Kasi importante sa taong bayan na mapagkakatiwalaan yung papalit kayo. Oo naman. Kaya napakaganda na tinanggap mo yung position sa DPWH. Tingin ko wala nang atan choice. Kaya Hindi, pero alam mo, gaya na rin nung nasabi ko last time, no, na
pagka presidente nang tumawag sa'yo, wala ka naman choice. Kailangan mo magsilbi. Oo. Para sa bayan na yan eh. At para sa Pangulo natin, kailangan na talaga kailangan tulungan natin siya. Lalo na kung dito sa napakabigat na hamon na to. No? So, kailangan talaga. We have to heed the call. So sa dami yung trabaho, sir, nagpapahinga pa ba kayo? Oo At naman. kung may rest day Nagpapahinga. ka, ano bang mga pinagkakabalahan mo? Para alam ng mga nanonood sa atin. Ako, homebody ako eh. Trabaho, bahay lang ako. Hindi naman ako, una-una. Sek, araw-araw ka hindi pa rin naman ako- umuwi? Araw-araw halos. Pero minsan, kailangan ko na rin magstay dito. Kasi Kapag minsan, dinaya. late na, tapos maaga the next day. So minsan, kailangan ko na mag-stay sa Manila. Ako sir, 2 questions lang, no? Ano yung specific instruction o directive sa inyo ng presidente? Kasi napakaraming dapat ayusin sa DPWH eh. Dalawa lang. Okay. No? Panagutin yung mga dapat managot. Ibalik yung pera ng mga kababayan natin. At reformahin yung DPWH. Yun lang. Baguhin. Sabi ko nga, I think nung nasa Senate ako, may nagtanong ata na isa sa mga members ng committee, yung tungkol sa budget. Sinabi ko kagad na, alam nyo, Mr. Chairman, honorable senators, ang role ko dito nung sinabihan ako ng Pangulo na tulungan siya sa DPWH. Hindi naman niya sinabi sa akin na depensahan ko yung DPWH at yung mga nangyayari sa DPWH. Walang sinabing gano'n. Wala. Ang sinabi sa akin ng Pangulo, exact opposite. Ang sinabi sa akin ng Pangulo, reformahin yung DPWH at baguhin yung DPWH. Tama na yung mga dating gawi, tama na yung mga kalakaran dyan, baguhin na natin to once and for all. Yun ang utos ng Ang Pangulo. bigat yan, sir, no? So yun ang sinabi sa Walang akin. sinabi na tulungan o suportahan mo o Wala. yung speaker o yung Senate senators. No? Walang ganon. Baguhin yung DPWH at panagutin yung dapat managot. Lahat, kahit na sino pa yan, Kahit kamag-anak. kung saan pupunta yung ebidensya, doon ka lang. Oo. Yun ang sabi niya sa akin. In fairness, Sek, yun ang hindi nakikita ng mga taong bayan. Ano? Yung mga ganong Tingin ko sinasabi naman, ng... Sabi ko nga, alam mo, yung salita kasi, sabi nga sa English, di ba, talk is cheap eh. Correct. Di ba, madali naman magsalita. Madali naman sabihin ni Pangulo, walang sasantuhin, walang sisinuhin, kahit kamag-anak. Walang palalagpasin. Madali namang sabihin yun eh. Oo. Kahit ako, kahit sino sa inyo, kahit sino sa ating lahat, ang dali ko namang sabihin yun eh. Pero ultimately, ang paghusga sa atin, ang paghusga kay Pangulo, hindi naman sa sinabi niya eh. Uhusgahan siya sa gagawin niya. Sa Sa mangyayari. ginawa na niya at sa gagawin pa niya sa mga susunod na buwan, susunod na taon. So, dapat doon siya huhusgahan. Paano sir yung adjustment coming from DOTR to DPWH na yung iba dyan kasi alam mo sangkot eh. Paano sila nakikipagtulungan sa inyo? Paano yung ginagawa yung working relationships sa mga tauhan dyan sa DPWH? Idagdag ko na, sir, paano yung sitwasyon ng mga dating district engineers or mga regional directors na kung di ako nagkakamali, may free-loading kayo? Anong... Wala eh. Alam mo, ako, paulit-ulit kong sinasabi. Oo. Kahit maubos na lahat ng district engineer, kung doon talaga papunta ang ebidensya, wala tayong magagawa. Ganun talaga. No, mas mabuti ng ganun, kaysa naman may maiwan ng mga masasamang tinapay dyan. Alam niyo naman, di ba? Yung pag may isang masama lang na tinapay, Yes. pektado Lahat yan natin. madadamay. Yes. Hindi ba? May isang Hernandez lang dyan, o Alcantara, o ano yun, Mendoza, o kung sino man. Lahat, mahahawa yan eh. So, kailangan talaga, sabi nga ni Presidente, top to bottom cleansing. Kailangan gawin natin yan. Mahirap gawin. Pero, wala tayong choice eh. Mga ilang percent tayo sa cleansing, sir? Ay, naku, hindi ko alam. Nag-uumpisa pa lang tayo dito. Wala Ilang bagambang napapay natin. Nag-file tayo ng kaso sa Bulacan. Nag-file ng ICI ng referral sa Bindoro. Nag-file last week sa La Union. Sa Davao Occidental. 4 pa lang. Sec, Nag-uumpisa pa lang tayo dito. sir, sa mga initial na nakita nyo, this is talagang lahat ba ng regions meron o meron din mga regions or provinces na walang ganyan? Mukhang lahat. Hindi ko masasabi. Hindi mo pa masabi. Sa nakikita natin ngayon, pero tingin ko, most if not all, pero meron talagang mga, gagamitin ko na yung salitang epicenter. No, meron tayong nakikitang mga, doon talaga maraming mga napupunta. Oo. No, na ganito, no? So,
tingin ko, baka halos lahat meron, pero meron talagang mga marami. Yung, Mga garapal na talaga. So no? ito sir, sa flood control pa lang to, wala pa yung ibang mga infrastructure, wala pa ibang proyekto, no? Tama. Pero alam mo, kailangan kasi, ano tayo yung may structure tayo ng pag-iimbestiga. Hindi pwedeng yung yeah. Banat lang, Shotgun, banat. shotgun approach. kasi mahirap yun eh. Wala tayong Walang mangyayari direction. sa atin. No? Sa kahit anong bagay naman sa experience ko, no? Gagawin sa gobyerno, kapag nag-shotgun ka, wala kang magagawa. Kailangan talaga focused eh. So ngayon, ang focus natin ngayon, na yun din naman, tama din naman yung sinabi ng ICI, ang focus talaga natin yung mga ghost project. No, kasi yun ang unang-una, yun ang pinakamadaling Kasi, kasuhan eh. Kasi madaling automatic yun eh. Pag ghost project, ibig sabihin, walang nangyari, pero binayaran ng buo. mas madaling patunayan. Ano pang ebidensya ang kailangan mo doon? Di ba? Open and shut case yun. So yun ang mga pinagtutuan na natin ng pansin. Tsaka yung mga sobrang substandard. No, kaya halimbawa nung Mindoro, sobrang substandard yun. Yung La Union, ganun din, sobrang substandard yun. No, so kailangan yung mga yon ang kailangan pagtuunan natin ng pansin. So, ibig sabihin, Sek, ito bang 421 na out of 8,000 projects, yan ba yung ghost project? Suspected pala. Oh, kasi kailangan pang i-validate yan. Oh. Kailangan pang i-validate yan ng ating team kasama ICI. Yun naman ang ginagawa na natin ngayon. So isang issue rin recently yung mababang performance ng construction, halimbawa ng classroom. Naka-apekto ba yung mga issues dyan? Bakit ganyan kababa lang yung na-construct natin? Oo, naapektuhan talaga. Kasi nga, tama si Sexani, mukhang nawili yung DPWH sa flood control. Eh. Nakakalimutan yung classroom, nakakalimutan yung mga ibang importanteng mga kailangan gawin. Totoo yun, no? At the same time, syempre ngayon, since nagsimula yung investigasyon, bumabagal talaga. Pero yun nga yung sinabi ng Pangulo. Hindi, kailangan bilisan natin. Oo nga. Kasi tatamaan yung ekonomiya natin. Correct, sir. No, tatamaan yung ekonomiya natin. So kailangan, yun ang pinipigit natin gawin ngayon. Pinapaspasan natin yung classroom, pinapaspasan natin yung mga tulay, yung mga kalye. So yan ang kailangan paspasan natin ngayon. So sir, yung 2026 budget wala ng flood control? Locally funded flood control. Oh. No, ibig sabihin yung pinondohan ng using local funds. Oh. No, 250 plus billion yan. Sabi ni Pangulo, tanggalin. Tanggalin na muna kasi mas mabuti nang matanggal kaysa naman maulit na naman to tapos nanakawin na lang ulit. Tama si Pangulo doon. Tama si Pangulo doon. Sir, ano sinasabi ni Pangulo na meron namang natitira pang flood control budget? Meron Yung pa 15.7 billion na foreign assisted. Ibig sabihin ito ay pundado ng Mga loans. ADB, ng Japan, ng World Bank, yan. No, yan So, nandiyan meron pa yan. kayong mga gamit Meron yun? pa. Oh. Meron pa. At meron pa rin naman tayong gagawin to mitigate flooding. No? In fact, kanina may kasama akong mga experts galing sa UP, sa DNR, sa Project NOAA para magpaplano tayo nung totoo ng flood control. Kasi to be quite honest sa inyo, itong mga ginawa nitong mga nakaraang mga ilang taon na, hindi naman talaga flood control yan eh. Yes. Money making. Pinagkakitaan lang yan eh. Di ba? Wala nga plano, di ba? Pagka, siguro nakita niyo ako pag nag-inspect ako, di ba? Nahanap niya yung plano. Hinanap ko asan ang plano. Walang maibigay sa akin plano. Sek, sinasabi ko nga sa mga nakaraang podcast namin itong flood control scam, ito ginawa nilang payback or ROI sa kanilang mga nagastos during elections eh. Di ba napakalaki ng ginagastos sa mga politiko? Posible yan. No? Posible Mukhang yan. ganun ang ginawa eh. Posible yan. Pero kailangan talaga hindi na maulit. Kaya nga sabi ko kanina, doon sa mga experts natin, tulungan nyo kami sa DPWH na siguraduhin na ang flood control lang nalulusot na papasok sa budget ng Pangulo. Kasi nga next year wala eh. Diba? So sa 2027, yun talagang totoong flood control. Yun talagang makikinabang ang taong bayan. Makikinabang yung mga komunidad at talagang hindi na madadaya. So, paano yung billing nun sir? Bantay sarado na yun. Kailangan. Dapat yun, naka-live stream sir. Hindi, ngayon lang, in order ko na, live stream na dapat nga. Maganda. So ngayon, live stream na. Pero hindi pa enough yun. Oh. Kasi kahit naman live stream, madadaya pa rin yun kung gusto eh. And by Diba? reforms, So kailangan tayong may mga kailangan iba pang gawin para masigurado natin na talagang hindi na madadaya. Malaking bagay na yung pagbaba ng cost of materials. Oo. Kasi doon pa lang, doon sa ginawa ni Pangulong yon, kunyari, mababa natin yung cost ng proyekto. Doon pa lang, savings na yun eh. Ibig sabihin, yun sigurado na hindi naman nanakaw yun. At pwedeng gamitin sa ibang paraan. Pwedeng gamitin sa ibang paraan yun.
Naging style, sir, ng DPWH before, yung mga splitting, hinahati-hati nila yung budget para makalusot eh. May mga reforma kayong implement dyan, sir, Opo. para maiwasan na yan? Isa sa mga reformang ginawa natin, unang-una, yung binaba natin yung authority ng mga district at region na mag-bid o mag-implement. So, dati yan, tumaas yan eh. No, from 50 million, naging 100 million, naging 50 million sa distrito. Naging 150 million. So, syempre, mataas yun. So, ang ginagawa nila doon, 149 million. Pero maraming 149 million. So, yun ang ginawa nila doon. So, ngayon, nag-recommend kasi ang ICI, kalahatiin. So, naglabas na tayo ng order ngayon. Sa distrito, 75 million na lang. Sa region, 200 million na lang. Kinalahati natin from 150 to 75, from 400 to 200. So, yun, malaki din ang maitutulong nun. No, malaki din ang maitutulong nun para makontrol. Kasi, syempre, pag pinagsama-sama mo yung maraming 149 million, aabutin ng billion yun. Oo. Laki nung nakita natin sa Bulacan. Oh. So ito sir, tanong ng isang followers natin. Sir, pakitanong kay Sec Vince, paano yung mga substandard na mga flood control na mga nasira na? Sino magpapagawa nun? Yung mga kontratista. Gobyerno o Hindi. kontratista? Yung kontratista, hindi pwede. Yun. Kung labas, kahit labas na sa insurance, sir? Hindi, kailangan yun. Sigang magbabayad nun. 5 years naman ang warranty period. 5 years. So may warranty pa yan. Kung yan sira o nasira, kailangan pagawa nila yan. Hindi kaya lalo silang malugi nun, no? Sorry na lang sila. Oo. Kasabot sila sa pagnanakaw. Oo. Hayaan mo na silang malugi. Mm. Di ba? Ganun talaga eh. Tama. Kasabot ka to sa pagnanakaw eh. Di ba? Dapat lang, malugi ka talaga dyan. Ibalik nila. Sorry na lang. Aga nga naman gobyerno kita magbabayad. Mm. Substandard na nga, ghost na nga, gobyerno pa magbabayad. Hindi pwede yun. Sir, key players yung mga engineer natin, mga district engineers. Sa tingin niyo, paano natin re-reformahin yan? Noon may program kayong cadetship eh. Oo. I-implement ba ulit yun? Oo, ginaunch na natin ulit yan. No, kailangan talaga ang pag-promote o pag-appoint sa mga district engineer, kailangan yan based on merit and qualification. Hindi based on palakasan. Di ba? Ang problema, ganun yung nangyari. Di ba? Ganun ang nangyari. So ngayon, merit system, dati yan, may mga exam pa yan eh. Parang medyo nawala ata eh. So kailangan ibalik natin yan. Kanina, kamiting yung Project NOAA, mga, yung Project NOAA group. Tapos meron nakipag-meeting din sa'yo nakaraan, yung PCCI. Lahat nag-o-offer sa'yo ng tulong, no? Opo. Ano pong magagawa ng katulad ng isang private organization para maiwasan natin yung flood Alam mo, control scam? ang malaki talaga matutulong ng mga private organizations, lalo na sa monitoring. Alam mo, ang DPWH, ngayon nga nakita ko yung data, no? Ongoing project ng DPWH ngayon, Oh. 30,000 Wow. projects Dami. ongoing. Hindi lang Imagine. flood control yun, sir. Iba-iba. Iba-iba. Hindi, iba-iba. Iba-iba, oo. Iba-iba na yun. Mostly mga kage-tulay yan. Mm. 30,000. Grabe. Paano naman i-monitor yan? Kaya- So, kailangan talaga ng tulong ng private sector. No, imposible yung ma-monitor ng mga tao lang. Una, kailangan dyan tulong ng private sector, ng ating ng simbahan. Kaya nga, recently, di ba, nagpirmahan po kami with the CBCP. After naka-meeting kasi ni Pangulo, nandun ako sa meeting na yon, no? At yun nga, no, ang sinabi ng Pangulo, na inoffer din naman ng simbahan na tutulong para mag-monitor. Kailangan talaga yan. No, kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa nila itong malawakan, malaki ang pagnanakaw dito, kasi walang nakatingin. Wala nakatingin. Walang nagawa nila to kasi sikreto lahat eh. Sikreto bidding, sikreto ang budgeting, sikreto ang planning, sikreto ang implementation. Sikreto lahat eh. Pero ngayon, kailangan ng bantayan. At kailangan din natin ng teknolohiya. No, siguro sa mga susunod na araw, susunod na linggo, matutuwa kayo sa gagawin ng ating Pangulo. Hindi ko na lang papangunahan, pero merong massive reform, major reform na i-launch ang ating Pangulo para matulungan ang pag-monitor at ang gawing open at transparent talaga itong mga ginagawa sa DPWH. So, Sec, tama rin pala yung sinasabi ng DBM na kung sa DPWH, hindi nyo na mamamonitor talaga ng
100% lahat ng projects, di mas lalo na DBM na wala silang kapasidad o competence to monitor Ma-verify. yung projects ng DPWH. So tama rin sila doon. Opo, tama po yun. Mahirap po talaga. Kailangan ng tulong ng madla, ng mga kababayan natin, gagawin yung mga organized groups, simbahan, civil society, business groups, pero at kailangan din ng technology. Yun, importante. So sir, paano nyo maiiwasan na yung galawan ng mga district engineer na hindi na mauulit nila Alcantara, nila Hernandez, kasi lihim na galawan nila yun Okay. Paano natin makakontra yun, sir? Unang-una, kailangan matakot na sila. Kasi ang problema, hindi sila natakot eh. Oo. Di ba, ang lakas ng loob eh. Kaya, sir. Sipin mo, pipicturean mo naman yung katerbang pera dun sa opisina mo. Grabe. Di ba? Tapos magsa-casino ka gabi-gabi. Di ba? Wala sila, hindi sila takot. Bibili ka ng Lamborghini, Ferrari, o whatever. Gagamitin mo pa. Pagpasok mo sa opisina. The-display Magkano mo pa. sahod nila, sir? i-display Magkano mo pa. sahod nila? 50,000. 50, 70,000. 70. Oh. Ifo-flown pa talaga yung... Ibig sabihin, agasi kang takot. So, Oo. unang-una ngayon, matakot na silang lahat. Kasi lahat ng mga yun, kulong yan sigurado. Sabi ko nga, tingin ko, malapit na, kasi alam naman, napakagaling at napakabilis nitong bago nating ombudsman. Lagi ko Mabilis. siyang kausap kasi Oo. talagang nagko-coordinate kami sa mga kasong ipapile natin. Ako tingin ko talaga maraming magpapasko sa kulungan dito. Wow. Aabot, Malapit-lapit aabot. na yan, sir. Sakto, ready na yung mga kulungan eh. Yan din ba sa sinabi ni Ombudsman Remulla? Aabot bago magpasko may makukulong? O yan, mga kayaya, mga kabibigyan. Ayos yan, ayos. Napakagandang balita po niyan, ha? So, Ayan, si Sec Biz na mismo nagsabi, Baka mga mas maaga pa kabibig. eh. Oh, mas Wow. maaga pa. Next month, meron na. Kita nyo naman kung gaano kabilis kumilos Correct. ng ombudsman natin. Oo. So, idagdag ko na doon yung suporta ng civil society, ng taong bayan mismo. Si Presidente, alam niya na mahirap yung trabaho mo. Ano yung suporta? Ano yung Ay, hindi. assurance Alam mo, na si binibigay niya Presidente, sa'yo? unang-una, very hands-on. No, very hands-on si Presidente. At talagang, sabihin niya talaga sa'yo, gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Kung sa pananagot, kung saan dadalhin ng ebidensya, doon ka. Sa trabaho, kung ano yung dapat gawin, gawin mo. Kung anong reforma ang kailangan gawin, kahit na may tatamaan, kahit na may mahapakan, basta yun ang tama, gawin mo. So yun ang kailangan mong suporta na galing sa Presidente. Kasi, bihira yung gano'n na hands-on. Bihira. saka mahirap, Sek, kung meron kang mga limitations sa trabaho mo, di ba? Mahirap Huwag yun. mong gawin to, huwag mong gawin ganyan, mahirap. di ba? Mahirap yun, di ba? Kasi kung gano'n, kahit ako mismo, agis na yun ako. Tama. Kung magtitiis. So, sir, buti naisip nyo, sir, na yung road reblocking, ipagbawal ninyo. Ay, naku yan. Kasi maraming Yan, kumikita dyan eh. Tsaka mainit ang dagu nating lahat dyan. Oo. Kahit nung bata pa tayo eh. Kasi tayo, Ang ayos-ayos. mas matanda lang ako siguro sa inyo ng isang taon. Siguro. Di ba, matanda ako sa Sek. siguro. Mas matanda ako kay Sek. Kahit nung bata pa tayo, yan na yun eh. Yes, sir. Correct. Di ba yung nakikita mo, Ayos ang naman. ganda-ganda nung kage, biglang babakbakin, tapos gagawin ulit. Parang di maintindihan. Kaya kang tayo, minto na yan. At yan, sinabi ko sa Pangulo yan, sabi niya, tama yan, gawin mo na yan. So ngayon, sinuspindi namin, pero magagabas na rin kami ng mga guidelines. Sa tingin mo, sir, bakit ikaw lang nakaisip niyan? Ang dami-dami na naging sekretary dyan. Hindi naman siguro ako lang. Ikaw lang, sir. Ikaw lang nagbawal Hindi, niyan, ikaw lang sir. ang Ikaw lang nag-implement nagbawal yan, niyan. Hindi naman siguro. Ikaw lang. O, ikaw lang. Well, Kaya nga natutuwa. sir. Diyan na aminin yun. alam mo, basta may suporta ka naman ni Presidente eh. Lahat pwede mo naman gawin, basta tama eh. Kasi masaya-masaya yung mga kababayan natin dyan, sir. Nung binag namin yan, yung sinabi mo yan, kinabukasan binag namin, positive lahat ng comment na pinupuri kayo at Sa mga pinagbawal susunod niya. na araw, gagabas na namin yung siguro, papakita namin sa inyo yung guidelines namin. Kasi, alam mo yung reblocking, may mga sitwasyon naman talaga na kailangan na mag-reblock. Ayusin. Pagka yung talagang sira na yung kalye, Oo. wasak na, kitang-kita mo na bitak-bitak na, tsaka sira-sira Saka na. bumabagal na yung sasakyan sa Tsaka area na yun. bumabagal na. Marami naman. Okay naman yun. Pero ang problema, yung guidelines na nakita ko, hindi clear eh. Parang kahit na ano na lang pwede. Kamukha ito, bibigyan ko na kayo ng kwento. May nakita ako sa Benguet ba o kung saan. Napakagandang kalye. May nag-report sa amin na netizen. Ang ganda-gandang kalye, binakbak. Tinanong ko yung district engineer, nagagit ako. Bakit nyo binakbak to? Maganda naman. Ang sagot ba naman sa akin, hindi sir, hindi mo lang nakikita pero sira na yan sa ilalim. Sa ilalim. Sabi ko, loko ka pala. Paano ako pa lulukuhin Paano mo? yun nakita, Roster? Paano mo nakita? May x-ray vision ka ba? Nakita mo? Na sira yung ilalim, may gago ka pa guys. Di ba? Mapapagago ka talaga, Sek. Lulukuhin ka pa eh. Di ba? Lulukuhin ka pa eh. So sabi ko, ngayon,
at matutuwa yung mga kababayan natin. Kasi sabi ko sa ating bagong OIC USEC nga, gusto ko, klarong-klaro, kailan dapat mag-reblock at dun lang tayo magre-reblock. At papakita mo sa tao, ano itsura ng isang kalye na kailangan ng i-reblock. Kailangan ipakita yan. No. Oh. Kung hindi pa Para ganyan, alam ng hindi tao. pwede. Kaya, para alam Para ng sila tao. magsusumbong, Sek, no? Alam ng tao, di ba? Maiintindihan mo, alam mo, kung ikaw ay transparent at klaro naman sa tao na kailangan i-reblock, kailangan bakbakin yan kasi sira-sira naman talaga. Maiintindihan naman ng tao eh. Yes, sir. Pero yung babakbakin mo, yung kalye na napakaganda, tapos sasabihin mo sa akin, sir, sa ilalim niyan, masama na yan. Sabi ko, paano magagapan? Nasaan na yung ngayon na sir? Tinanggal mo. Tinanggal mo. Ay, nakakulong na kayo, sir. Suspindi ko na. Eh, sir. Sir, ah, Palinisa, sige, ikaw speaking muna. of Benguet, sir, yung tungkol sa rock netting projects ba dyan, makasama sa investigasyon? Malapit na tayo magpa-file ng O kaso. yun. Oh, ayos. Yes, ayos. Kasi Sir, nakita din ni sige. Pangulo yan. Oo. Ano Sa bang tuba. ito, sir? Ayan ba nga, yung rock netting, isa yan dun sa mga cost na binaba natin. Okay. Kasi nakita natin times 5, minsan Tama. times 10 pa yung iba eh. Mismong Grabe. presidente nakadiscover eh. Mahal ba yung yung rock netting na yun? Ah, ganun. Sek, nadaan ako dun sa... Nakausap ko yung supplier mismo eh. Sek, nadaan ako dun sa bridge, yung ano Sa ba tawag tuba- sa dun? tuba ata yun. na yun. Benguet. Totoo ba na sabi ni Pangulo, yung ilalim nun medyo ano na, Sabaw na. sabaw na. Totoo. Pero Ampaw na. meron pa rin dumadaan dun eh. Ako dumaan pa ako dun. Pero konti na lang, mga kotse na lang. Pero ano na lang, talagang yun, kailangan nating ayusin yan. No? So, meron tayong ngayong programa na yung mga tulay natin, lalo na matagal ng, ito ngayon nakakalungkot eh. Kasi dekada na to eh, na pinabayaan eh. Kamukha yung San Juanico, halimbawa. Ilang taon na yung San Juanico? 50 years na yata yun, sir. 70s pa Oo. ata, Apa, no? 70. So 50 years 50 plus. 76 kung di ako Diba? nagkamali. 50 years na yan. Halos hindi na-maintain, hindi nare-retrofit eh. Tapos ngayon, magagalit yung mga tao kasi syempre, delikado na, kailangan i-control natin yung traffic. Pero sabi nga ni Pangulo, ano yan eh, dekada ng Delikado kapabayaan yan eh. Pero, sabi nga ni Pangulo, wala tayong choice, kailangan na nating ayusin yan ngayon. Kesa naman may mga aksidente pa. At yun ang nakikita natin ngayon sa maraming mga bridge. Kamukha nung Pigatan Bridge sa So, yung Alcala, sa ginagawa nyo Cagayan. ngayon, sir. Yung ginagawa natin. No, ang tagal na noon. Ano na yun? 1980. No? So, ano na yun? Napakatagal na rin noon. No? So, wala Kailan tayong ang choice. target ninyo pala doon, Sek? Yung Detour Bridge na kaya nang mag-take ng 40 tons, tingin natin on track tayo na matatapos within 60 days. In fact, nakakuha ko ng latest report ngayon kasi nga, ang inutos ko 24/7 construction eh. So kung makikita nyo, kahit gabi nagtatrabaho dun ngayon eh. Nasa 42% na accomplishment, 3 weeks pa lang. Ang galing. So Ayos. tingin ko, kampante tayo na In 1 matapos month. natin yun maybe 1 month and a half siguro. Hopefully, matatapos na natin yun. Pero doon mo makikita kung tama naman ang gagawin, kung may will ka, kamukha ni Pangulo, na talagang sabihin, gawin nyo ng tama yan, gawin nyo ng mabilis, kaya naman eh. Yes, sir. Kaya Kasi, sir, tanong ng isang followers natin na nanonood ngayon. Sir, pakitanong naman kay Sec Vince kung may napanagot na ba doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, ano ng update doon? Iniimbestigahan natin ngayon yan. Unang-una, I think ano na yan, no? Magagaman na natin sa final report kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbagsak. No? And mukhang meron talagang problema sa disenyo. Meron Hindi yung talaga truck, hindi yung problema. truck. Well, kasama na Factor yun. din. Siyempre, mabigat Overload. talaga yung truck. Kasi Overload. Overload. nakita ko yung truck, puro bato tsaka Graba. mga ang buhat. Pero, hindi pwedeng ganun-ganun na lang masisira yun. So, clearly may design problem. Yung mga nag-design niyan, yung mga nag-implement niyan, yung contractor niyan, kailangan nating panagutin yan. Pero kasi, kailangan ng basis. Ang basis natin ng pananagot, syempre yung ebidensya. Yes, sir. No, kasi madali namang magsabing managot, pero kailangan mo pa rin ng ebidensya para pag nagkaso ka, ay siguradong mananagot yung dapat managot yan. So, anong update natin sa EDSA rebuilding? Tutuloy po ba yan this year? Hindi muna. Hindi muna kasi wala pang wala pang binabalik sa akin na plano para sabihin na yung kondisyon ni Pangulo dapat Na-meet. maayos eh. Pero in the meantime, may kailangan tayong gawin sa EDSA. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon na hindi naman yung plano nila na wasakin. Kamukha yun, wawasakin din yun. Wawasakin, ibabalik. Tapos, marami naman nagsasabi na hindi naman kailangan
wasakin lahat. Yes, So, yes. yan, nag-iisip tayo ngayon. No? So, may mga partial tayong kailangan gawin yan sa mga susunod na buwan. Kasi marami namang portion dyan na kailangan naman talagang ayusin. Pero hindi yung kamukha nung dati na talagang grabing perwisyo ang dudulot niya. Sek, marami nagsasabi, no, kasama na si ang Pangulo sa si Secretary Benar Abalos, na nung nakaraang administrasyon daw, natigil yung pagpapa-turnover sa local government units ng mga projects. No? Kaya hindi na alam kung ano talagang nangyayari sa mga districts or regions. At kaya nagagawa itong mga ghost projects na to. minsan nga raw, Dahil hindi na alam ng local government units government. kung ano yung mga projects na para sa kanila. Totoo yan. Hindi ko parang na-ascertain kung kailan tinanggal yun. No? Pero, totoong nawala. Mhm. Totoong nawala talaga. Pero mukhang walang papel eh. Basta hindi na lang ginawa eh. Basta Yun hindi ang na- masama eh. Hindi ba? Yun ang masama talaga eh. Kasi ngayon, isipin mo, yung governor ng Mindoro, si Governor Dugor, hindi nga niya alam. Ayaw pa papasukin. Hindi nga niya alam na meron eh. Si Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, hindi nga niya alam na meron. At yan din ang naririnig mo sa iba't iba. So kailangan yun baguhin. Kaya yun ang sinabing ng Pangulo na kailangan nating immediate na reforma, kailangan nating ibalik yun. Kumusta ang hiring, sir, sa DPWH? Marami ba nag-a-apply? Actually, ang nakakatuwa, marami nag-apply ngayon. Nung nag-open tayo nung 1,000, almost 2,000 positions, marami nag-apply. So, yun ang nakakatuwa. So, yun, kasi kailangan talaga natin fresh blood. Di ba? Kailangan mo ng fresh na yung hindi pa nasisira dito sa kultura, dito sa nung nakaraan. So, kailangan talaga makakuha tayo ng fresh blood para magbago naman kahit papano yung kultura dito sa DPWH. Sir, may basahin na akong question medyo light na ito. Tapos sa mga controversial. Sir, Sir Vince, wag po kayo magagalit ha. Gusto ko po sana ayusin niyo yung buhok niyo. Sorry. Magpakulay po kayo ng buhok. Nag-mature po kayo. Oo nga eh. Napakabait Wala niyo po. Wag niyo pong iwan si PBBM. Meron ba tayong picture ni Sec Vince? Pwede ba pakita kayo yung picture ni Sec Vince? O yung nag-viral Yung sa akin. nag-viral na picture ni, yung 3.5 million. Parang palerista. Ito, sir, yung Patay tayo. nakayuko ka. O sir, Sec, ang dami naming post tungkol sa'yo, laging nagbabiral. Oo. Million Sir. talaga. Patulad ko, siguro mga more than 2 million. Dahil na sa iyo, contents. hindi dahil sa akin. Hindi, dahil sa iyo yun. Dahil sa iyo, sir. Dahil sa iyo. Dahil sa- Marami kayong followers eh. Hindi, sir. Kaya ganun. Dahil sa iyo akin yun. Ay, balita ganun mo ka, nga ano. yung text. Alam mo yung picture mo sir na parang nakaganon ka, parang pagod ka na? Anong iniisip mo nun? Yun, Hindi, ito. Ayan yan sir. Hindi, misa kasi yan eh. Pakita mo nga sa Misa. Misa sa sir. Last Thursday, meron tradition para sa DPWH na yung Our Lady of the Holy Rosary. Mhm. Ano pa kaya, nagpupunta yan sa DPWH. So, hinaya ako nung ating mga empleyado na merong misa nun. So, nagsimba ako. Sisimba naman ako. Ito paano? Sec, yung so- moment din, wala kang iniisip na malalim kundi nagdadasal ka nun. Hindi, syempre, pagka, I think homily ata yun eh. Syempre, madadaga ka din dun sa homily nung pare, no? At yung daming iniisip, daming ano. So, ano lang yun? Misa kasi yun, kaya gano'n. No? Ang dami kasing naglabas na meme dyan eh. Ganun ba? Alam, pagod na pagod ka. Pagod ka na raw, gusto mo na raw mag-resign. Totoo naman. Totoo naman na pagod. Kaya viral eh. Pero Totoo sir, naman na pagod, pero tao din lang naman tayo. Eh. So, ano lang. Ayan, ayan eh. Ayan, sir. During the mass yan, kasama ko si Asik Mitch yan eh. Hindi siya sa likod nun. Di ba, baka pati sila nakaganyan din. Hindi nga sila na-picture. Kasi sir, parang ikaw lang yung talaga pagod na pagod dyan eh. Oh. Hindi naman. Pero sir, sa ngayon, Alam mo, sir, anong sitwasyon DPWH natin sir? Ilang porsyento na bang malinis? naku, hirap sabihin. May Hindi ko mga masasabi yan. 50% na ba? Hindi pa. Nag-uumpisa, hindi, wala pa. Wala Nag-uumpisa pa. pa lang tayo. Sec, Nag-uumpisa, ang total na nakasuhan na DPWH employees, correct me if I'm wrong, Mitch, is siguro mga halos 60. 60 na. 60. 60, hindi 60 na, 60 60 pa pa lang. lang. 60 pa lang pala. 20 million empleyado ng DPWH. Wow. na Napakadami. Dami pa lang. Oo, madami. Kasi sa regions, ang dami, 17 regions. Dami. So, 60 employees, no? 4 cases yan, no? So, lahat yan, uma-under na yung mga kaso, uma-under na rin yung administrative procedure. Siyempre, hindi ka naman basta-basta na lang pwede magtanggal ng empleyado. May proseso yan. So, lahat yan, uma-under na yung proseso dyan. Pero umpisa pa lang yan. Sec, curious lang ako. Dadami pa yan. Involved din ba, kasi ako CPA, no? Involved din ba mga co-auditors sa mga anomalya na to? Alam mo, malaking posibilidad kasi paano naman nakalusot. Kaya nga eh, pati especially sa Diba? payment. Pero, lahat ang COA kasi as of now, post-audit eh.
Okay. Post-audit. Kaya ngayon, ang dinudulog natin, magkaroon na rin ng pre-audit. Tinigil kasi nila yan eh. Nawala kasi yan eh. Nawala kasi yan. Hindi ko alam kung kaya matagal na rin. Matagal na rin ata. Nawala yung pre-audit. Mm. Kasi kung post-audit, after the fact na yan. Hahayaan ka muna gumawa ng krimen. Di ba? Oo. Pero kahit, meron akong mga nakita na kahit na post-audit after 5 years, halimbawa, yung Davao Occidental, 2021 yon na bid. 2025 na. Oh, nasa ng audit report doon? Wala. O, 5 taon na yun. Ay, 3 taon na yun. 4 na taon na yun. Sindikato talaga, no? Oo. Posible yun. At, tingin ko, ano yan, kasama lahat. Mm. Sek, Hindi ka nasama naman na, makakalusot kung hindi kasama lahat. Sek, nasama na ba sa kinasuhan yung district engineer sa Davao na namura mo? Kasama Kasama na yan. viral din yung Sek eh. Oo, kasama na. Medyo magbibigyan. Alam mo, ipapaliwanag ko lang. No? Sige, sir. Alam mo, ako, ayoko naman nagmumura eh. Di ba? Although, alam ng mga kasama ko sa trabaho yan, medyo pagamura din ako, lalo na pag mainit ang mura ko. Pero yung sitwasyon kasi na yun, isipin mo ganito. Tinanong ko siya, Bigo, kung ikaw ba ay magpapagawa ng bahay at hindi pa tapos yung bahay mo, babayaran mo ba ng buo yung kontraktor mo? Correct. Ang sagot niya, hindi. Di ba? Siyempre, ba't naman babayaran ng buo? Hindi pa tapos eh. Oo. Sabi ko, Kako, bakit ito, Kako? Obvious naman na hindi pa tapos to. Bayad Tapos na. nagaman ko pa nga, wala pa. Actually, wala kahit ano eh, binayaran na niya kahit wala eh. Kahit ghost eh. Talagang ghost. Ito, bakit mo binayaran to? Hindi pa naman tapos. Sir, kasi, nangako naman sa akin yung kontraktor na tatapusin niya. Sabi ko, kung hindi ka ba naman gago eh. Tama talaga. Hindi mo napatukan, sir. Sino ba naman hindi mapapamura sa ganung sagot? Di ba? Buti nga, di Sino ba mo naman? Kahit siguro kayo eh. Buti di mo pa nasampal Sek eh. Masasampal mo talaga eh. Yung ganun klaseng ano eh. No? Sino ba namang di ba? Oo. Hindi mapapamura sa ganun. Sir, mabibigat yung kalaban nyo. May mga nagpaparamdam ba na, kasi mga congressman, senador, may mga emisary ba na nagpaparamdam? Wala naman. Wala naman. Wala namang mga maareglo, palihim, wala. Wala naman. How about threats? Sek. Awa ng Threats. Diyos, wala pa naman. Pero yung threat kasi, hindi ka naman, kung papatayin ka na, hindi ka naman Hindi iti-threat eh. tawag. Oo. Di ba? Sa bagay, Papatayin sa ka na bagay, yan. sa bagay. Sir, yung sa... Pero Diba? definitely, yung dapat yung security and protection mo din dapat. Well, yan, hindi din tayo sanay dyan. Pero wala tayong choice. Paano yung sir, ha? Pag Siyempre, nakakatakot pag din. namamasyal ka sa mall, hindi kasama mo na yung mga bodyguard mo. Kasi hindi pwedeng wala kasama. Sa mall naman siguro, hindi naman siguro. Hindi mo masasabi, sir. Sa loob ng mall, hindi naman makakapagpasok ng tao dun. Ano masasabi mo, sir, na marami na nagpapapicture sa'yo na kilala ka na sa buong Hindi naman. kababayan natin? Hindi naman. Hindi naman Hindi kailangan napapalitaan Sek, kami eh. na ganun, sir, eh. Lalabas ka lang doon ng mall, kalahating oras, eh. Hindi naman totoo yun. Sir, Kaya sa akin naman, ang nakakatabagan ng puso, syempre yung words of encouragement Yes, ng mga kababayan natin. Kasi syempre, hindi naman madali itong Trabaho. ginagawa ni Pangulo, hindi madali itong ginagawa natin. So, nakakataba din ng puso yun. Kaya din ang nararamdaman ng Pangulo natin kapag nakakausap niya yung mga kababayan natin. Ito po, last few questions, sir, bago natin pakawalan si Secretary, no? Sir, ano yung gusto nyong sabihin sa mga kabataan na gustong pumasok sa gobyerno? Kasi ang tingin nila, may mga kurap ang gobyerno. So, ano yung words of encouragement ninyo sa kanila? Ganun din po sa mga ordinaryong Pilipino at sa mga opisyal po at kawani ng DPWH. Unang-una sa mga bata, no? Ako, kunyari, anak ko, 15 years old, no? 14 years old yung anak ko. Ay, ang mensahe ko lang is, unang-una, mag-ingay kayo pag may nakikita kayong kamalian, di ba? Ngayon, napaka-vocal ng mga bata ngayon. Tingin ko mas vocal pa sila nung bata tayo. Yes, sir. Kasi nung tayo, wala time pa kayo kami. Correct. Good time lang gusto natin nung bata tayo, di ba? Ngayon, very vocal sila and very outspoken, lalo na sa social media. Gusto nila, tama sila palagi. Well, minsan yun din ang problema. No? Okay nga. Pero ang importante yun. No? Pero at the same time, huwag silang mawawalan ng pag-asa. Yes, sir. Kasi tingin ko naman, sinasabi ko nga gagi, di ba? First time in our history na ang Pangulo mismo ang naging whistleblower. Correct. First time in our history yun. Wala pang nangyayari na ang Pangulo mismo. Kahit nung Napoles scandal, hindi naman si Pinoy yung Yes, nag-blow sir. ng whistle. Eh. Yung kamag-anak ni Napoles, si Ben Hurley, ang di ba? Yes, sir. At hindi yun mangyayari kung hindi sila nag-unsihan nung kain niya yun. Di ba? Hindi na Correct. mangyayari yun. Eh. Di ba? Pero dito lang, isipin mo, sa harap mismo ng mga congressman. Sinabi ng Pangulo yung famous words na yun.
Mahiya Siya mismo naman kayo. Mahiya naman kayo. Tapos siya mismo nag-imbestiga. Siya mismo After that, sunod-sunod na. ang investigasyon. At, di ba? Ang sabi niya, kahit sino pang tamaan. DPWH ka na ba nun, sir? Hindi pa. Wala pa. Hindi Hindi pa, DOTR pa. DOTR pa lang. Sir, tanong na sa January ay July yun eh. September lang ako. tanong ng kababayan natin, sir. Yung nangyari sunog sa DPWH din sa Quezon City, may mga ebidensya ba raw na nasunog at saan ba daw Taga mo, yun ang galing unang-una sunog? kong reaction nun. Oo, Nalaman ko sa social media eh. Nalaman ko eh, nung nagpadala sa akin ng link yung aming communication, sinabi nasusunog po yung yung building. Yung kagad na uno, sabi ko, naku, mukhang may lukong nanununog. So, pero awa ng Diyos, no, nag-imbestiga kami. Unang-una, yung building na yon, wala naman talagang dokumento doon na critical or involved dito sa investigation natin. No? Lalo na sa flood control projects. No? Yun nga kasi sila yung nagbibigay ng standards, ano ba dapat, gaano ba kakapal dapat ang semento, gaano kakapal dapat ang bakal, gaano kakapal dapat ang asfalto. So yun ang Bureau of Research Standards yun. Apo. And ang maganda din, nung tinawagan ko yung ating bagong OIC Undersecretary, sabi niya lahat ng mga physical documents is scanned back up. 100%. Okay, secured na. Secured na. So, awa ng Diyos, hindi naman ganun ang nangyari. Sec, bago ko makalimutan, a couple of weeks ago, may nangyari tungkol sa sinabi ni Congressman Leviste, no? Sa DPWH, sa kay Yusek Ari Perez. At mukhang tinry pa nga kapati kayo siraan. Fortunately, marami po tayong kababayan na naniniwala sa iyo, sa katapatan mo. Kaya hindi nag-succeed yung Efforts na yun. effort na yun, no? Tawag ko doon kay Boy Prescon eh. Pasensya na, Sek, alam ko hindi ka ganung klaseng tao. Pero si Boy Prescon kasi mahilig talaga magpa-Prescon nang wala namang laman yung sinasabi. Anong masasabi mo sa episode na yun? Unang-una, we welcome yung ganon. Yung criticism. Yung we welcome yung reports na merong report na ganito, report na ganyan. No? We welcome that. No? And in fairness kay former Undersecretary Perez, siya mismo ang nagkusa. Sabi, ayoko maging pabigat. Bihira yun, ha? Yes, sir. Bihira yung hindi kapit tuko sa gobyerno. Correct, sir. Typically, sa gobyerno, kung ano-ano nang binabato sa'yo, taon ng binibigang, hindi ka umaalis. Totoo. Yung iba nga, sir, tumatakbo pa eh. O yun, so, Saka in kapag fairness, may ginawang kalokohan, matatakot siya umalis kasi baka ma-discover yung kalokohan niya. So, in fairness to him, no? Pero para sa akin, I welcome that kind of criticism and that kind of openness. Kaya nga, ang una kong ginawa is lahat ng mga rekomenda ko, pinavet ko independently. Prior to appointment or Hindi, ito ngayon. Ito lang. Sabi ko, o sige, papavet ko openly. No? Sumugat ako sa NBI, Correct. sumugat ako sa PCCI, sa Management Association of the Philippines, sa iba't iba pang mga business groups, cost-oriented groups. Sabi ko, itong listahan ng mga taong rekomenda ko at please, i-vet nyo sila on your own independently. At kung meron kayong makita, sabihin nyo sa akin. No? At ako yung doon. I-consider ko yan. At kung may makitang hindi tama, tanggal kagad. Kasi hindi pwedeng yung kahit na whiff lang ng kasi masyadong malaki itong krusada na, sasabihin ko, itong yes, krusada ng Pangulo. No, parang ma-taint ng isang tao, ng dalawang tao. Mas importante itong ginagawa ng Pangulo. Kahit ako, maniwala kayo sa akin. Merong kahit anong ako mismo. Automatic yan. chuchugiin talaga. Tsaka hindi ako yung resign ko na ako. Pag kami ganyan, irrevocable ako kagad. Sec, Hindi ko papabayaan na ma-taint yung ginagawa ng Pangulo natin. Sec, sinasabi ko sa mga past episodes natin or namin na itong nangyari to sa flood control scam, pinaka-grabing corruption scandal na unfortunately nangyari sa panahon ni PBBM. Pero sa tingin ko rin, ito rin pinaka magiging malaking legacy ni PBBM at kayo, no, kahit several decades after, so long as magawa nyo yung gusto ng Tama. Pangulo. Tama po ba yan? Tama po. 3 bagay lang po. And tama ho kayo. Again, uulitin ko. Ang mga kababayan natin, hindi dapat tayo i-judge dahil lang sa sinasabi natin, sa salita natin.
ultimately, ang paghuhusga manggagaling sa ginawa at gagawin pa ng ating Pangulo at ng mga kawani ng ating Pangulo. No? At yan talaga magiging legacy. Tatlo lang yan. Sino ang mananagot? Maibalik ang pondo ng mga kababayan natin? At ano yung mga Reform. lasting reforma na gagawin ng Pangulo, gagawin natin para hindi na ito maulit. At uulitin ko, yung mga aksyon na ginagawa ng Pangulo already speaks volumes. No? Kitang-kita na ng mga kababayan natin. Yung pagsiwagat niya mismo siya, yung pag-inspeksyon niya siya mismo. Lahat yan, walang Pangulong naaalala kung gumawa niya. Yung pagtayo ng ICI. Itong mga reformang sinasabi niya, yung pagbaba ng cost ng DPWH materials, yung mga marami pang mga reformang sasabihin niya at gagawin niya sa mga susunod na para sa akin, wala pang gumawa niya. Okay. At dyan huhusga ng ating Pangulo at yun ang magiging legacy niya. Ayan, mga kabibig, grabe, bilis ang oras. Gusto pa sana namin hanggang alas 9 dito si Sec, kaso hindi pwede. Kasi syempre, alam mo, busy to si Sec, buti napagbigyan ng imbitasyon natin sa kanya. So, Secretary, huling statement para sa ating mga kababayang Pilipino na sumusuporta sa inyo at kay President BBM. Unang-una po, alam ko po ang mga kababayan natin, talagang galit na galit sa nangyari, inip na, nababagalan, normal ho yan. Kahit po ang Pangulo natin, sinabi niya mismo, kahit siya, galit at nagmamadali na rin. Pero sabi nga ng Pangulo, kailangan siguraduhin natin yung mananagot, talagang makukulong at hindi na makakagaya. No? So yun ang sisiguraduhin natin na gawin. Ayon na rin sa direktiba niya. So yan, mga kabibem, maraming salamat po sa Sec, maraming salamat. Salamat po. pagsuporta nyo Salamat ulit. kay Secretary Vince God bless Dizon. po sa lahat. Sa mga hindi pa nakaka-update, meron na pong kinasuhan. Nire-recommend ng kasuhan ng ICI sa ombudsman. Oo. Ito ay 4 na katao. Anim yan, actually, anim. At mabibigat tong mga tao Mabibigat. kinasuhan Basa kayo, ako, no? ibasa Sige, dagdag lang ito. Kanina lang ito, nagkaroon po ng press conference ang ICI at inirekomenda po nila na kasuhan itong 6 na mabibigat na tao at hindi lang criminal cases, administrative cases po yan sa At ombudsman. plunder. At plunder. Yes. Sino yan? Non-bailable Sino? cases yan. Number 1, Senator Jinggoy Estrada. Oh, na naman. Senator Joel Villanueva. Oh, akala ko ba? Again? Akala ko Naku. mga Diyos yan. Didelay na naman yan. Of course, hindi mawawala. Perfect. Laging kasama, no? Si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At si Commissioner Audit Commissioner Mario Lipana. At meron pa isa, no? Dati Si rin pong, Mitch Kahayon. Yan ang nakakahiya dyan, no? Commission on Audit Commissioner ka, tapos kasali ka sa Malilipana. plunder case. Kaya lumala yung korupsyon eh. Kasi may mga kasabot from COA na supposedly sila yung sisilip eh. Oo. Sa mga anomalya na yan. So, rekomendasyon ng ICI, tapos na. So, ito, sa Pangilan na to? ombudsman. Pangalawa. Second referral Second na na to. Sino yung mga nauna? Kasi Yung nung mga grupo una, nila, sila mag-asawang Diskaya, tapos yung mga district engineers, no, kasama rin si Zaldico Southwest doon, at yung mga engineers ng DPWH. Kaya Ang dami yan, ang dami yan. Kaya pala si Sec Vince Dizon, kumpiyansa na bago magpasko, may makukulong. Oo, kasi- Marami na pala nakasuhan. Marami na ito, mga Pero regional parang director. ito yung mga pinaka-big fish yata. No? No, yung recently, yung kanina, Mga yan yung mga contractor, malalaki. mga engineer. Mga malalaki. Yung Mga first nauna. batch yan, mga contractor, mga regional directors, assistant regional So, dito directors. mga- Kakopi, palagay ko minamadali talaga eh. Hmm. Kasi kung merong referral na ng kaso at kumpleto ng ebidensya, pwede nang mag-stand sa court yun. Ang gagawin ng ombudsman dyan ay pasasagutin yung mga respondents. Correct. No? Pag pinasagot yan, hindi pa accused ang tawag doon. Respondent pala sagot. Pag sagot ng mga ito, itong mga congressman na to, itong mga engineers na to, itong mga contractors na to, Pero senador na to. no? Ito senador na to, pag sagot niyan, no, pwede nang sabihin ng ombudsman submitted for resolution. Ibig sabihin, lalagyan na nila ng desisyon yan kuya angat sa Sandigan Bayan na maglilitis sa kanya o kaya sa RTC pag private individuals. So ganun yun. Dalawa. Ngayon, kapag inangat ng ombudsman yan, either sa RTC or sa Sandigan Bayan, doon pwede na agad mag-issue ng warrant of arrest ang court. Tibay na, mabilis talaga. Baka sa tingin Medyo mga, mukhang mabilis. mga December 10 siguro yan.
Bakit na meron sa December 10? Hindi, tingin Hindi. Ako kasi ang target ko talaga, ang nakikita ko talaga, mabilis na yung 6 months eh. Oo. Pero mas optimistic pa si Sec Vince. Mas optimistic pa siya, which is before December. So parang less than 60 days. bago raw magpasko. Bago magpasko. Sabi ni Sec Vince. Sana. Kasi talagang maraming kababayan natin, ang taong bayan na talaga impatient na, no? Gusto nang makita na yung sinasabi ng ating Pangulo ay, kumbaga tinatawag na he walks the talk. Yan, no? Correct. Yung kung ano sinasabi niya, talagang ginagawa niya. And palagi ko mapapatunayan nila yan. At hindi lang ombudsman yung mabilis kumilos. Even yung Supreme Court, di ba, may recent announcement sila na mag-establish sila ng special court. Yun ang DDNA. pinakamaganda. Kung di ako nagkakamali, na-post ko yan several weeks ago. Sinabi ko, kung pwede, no? Kwento mo nga yan, Yam, para sa mga kababayan natin hindi naka-update. Ano ba yung special court na yan? Kasi ganito po yung mga kababayan, no? Ang mga korte po natin is tambak talaga ng mga kaso. No? Either Sandigan Bayan, o RTC, MTC, lahat ng korte natin tambak ng kaso. Ngayon, kung aasahan natin yung normal process na mapupunta yung mga kaso na to o yung tinatawag na mairarapol sa mga existing courts Korte. na to, no? Masasama lang siya sa madaming kaso at posibleng hindi ganun kabilis ang takbo ng kaso o ang paglilitis sa kaso. Kaya maganda itong sinabi ng Supreme Court kasi kapag nag-create sila ng special court specific sa pag-handle ng mga flood control scams, no? Nakatutok yung korte doon, no? Magiging yun. mabilis. Yun Yun lang ang lang. gagawin nila. Yun lang ang hearing nila. Pwede silang mag-speedy trial, pwede magkaroon ng trial na daily. Ayos, So, no? yan yung... Correct. Kung mayroong speedy trial, palerista, doon natin makikita na talagang maraming makukulong ng mabilisan at malalaman din kung totoo yung mga kasusisyon. So, ng sa madaling- mabilisan. Grabe, galing ni Atty. Chua, no? So sa madaling salita, parang expressway pala yan. Oo, ganun. Para mapabilis. Parang green lane. Oo. Tama yung Supreme Court doon. At ano yun, pinapalakpakan natin ng Supreme Court yon. Sana lang isunod nila yung impeachment ni Sara. So yun, mga malapit na kababayan, February. yung mga nagrereklamo dyan na wala pa raw nakasuhan, wala pa raw nakulong, sa sekretary na mismo Hindi na nanggaling, sa bibig na mismo ni sekretary na baka December, bago mag-Christmas, may humimas na ng rehas. Kung O yan. fairness, kung titingnan mo, collective Oo. yung effort ng gobyerno eh. Oh, Diba? yes. Si DILG kumikilos, saan mo ilalagay yung mga ikukulong mo na yan? Oo. Si Ombudsman, DIP si pa nga yun. Supreme Court. Doon, yun ang nagpapatunay na seryoso ang Pangulo. Wala na siya kailangan i-garantiya kasi ang dami nag-ano na katulad ni former Senator and now Congresswoman Laila de Lima. Sabi, hirap daw yung puro salita. Dapat ipakita daw yung Ayan na, gawa. ayan na. mahirap eh. Oh, yan na. Kung hindi lang opposition to, si Congresswoman Laila de Lima at objective lang siya tumingin sa mga nangyayari. No? Kunyari ako, objective ba ako tumingin sa mga nangyayari? Katulad niya, kung ganun din siya. Makikita mo na talaga ang pattern ay ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang sundin o i-actualize yung mga sinasabi niya. Di ba? Andun na lahat eh. No? Yung ombudsman na mabilis kumilos, si Secretary Dizon na nagpapaila ng mga kaso, ang ICI na binuo niya na nagpapaila ng mga kaso. So ano pang kailangan mong prueba na seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot ng Para mga bulag na tong mga to eh, no? Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
mag-isa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kaya